Doble disgrasya ang sinapit ng tatlong Pinoy na pauwi na sa Pilipinas mula Taiwan. Ang sinasakyan nilang van na bumangga sa isang sedan ay sinalpok pa ng humaharurot na SUV. At nakatutok si Jonathan Andal. Huminto sa highway ang mga sasakyang ito matapos mabangga ng van ang isang kotse. Lumabas para mag-usap ang mga driver nang biglang sumalpok ang humaharurot na SUV. Tumila po ng dalawang driver. Ang babae bumagsak sa harap ng kanyang kotse pero ang lalaking driver pumailalim at nakaladkad pa ng sarili niyang van. Patay ang dalawang drivers ng van at sedan. Ang nasalpok na van, may sakay palang 3 Pilipino. Patay ang isa sa kanila, ang 62-year-old na caregiver na si Ebelia Escalona Cortez. Sugatan ng kapwa niyang pasahero sa van, ang kanyang amo at anak nito. Papunta na raw sila sa airport pauwi ng Pilipinas nang mangyari ang trahedya noong August 19. Sana po sir, matulungan niyo po yung nanay ko sir. Kasi sir, sa pagkasakit sir, yung sa nakabangga sa nanay ko, sana mapanagot sir. Sana mo magkaroon ng masaya sa nanay ko sir. Kasi hindi namin po alam yung gagawin namin sir. Kasi wala naman po kaming kakayahan. Kwento ng anak ng biktima, nakaupo ang nanay nila sa ikatlong hanay ng van. Naipit daw ito sa upuan, nabali ang tadyang at na-cardiac arrest. Dead on the spot ang kanilang ina na nakausap pa raw nila bago ang trahedya. Tumatawag po sa amin yun sir, kinakamusta po kami nung bago sa mga aksidente. Sabi niya, mag-ingat daw po kami lagi. Hindi ko po akalain na ganyan sasapitan ng nanay ko. Sir, 10 po kami magkakapatid. Nanay ko, tinutulungan din po kami nun. Sa pahayag ng MECO o Manila Economic and Cultural Office na kinatawan ng Pilipinas sa Taiwan, tiniyak nilang tutulungan ang pamilya ni Cortez. Nakipag-ugnayan na raw ang MECO sa Taiwanese police at iba pang ahensyang may kaugnayan sa kaso. Ginabayan rin daw nila ang pamilya ng biktima sa mga requirement na kailangan sa Taiwan. Sa August 30, iuuwi sa Pilipinas ang mga labi ni Cortez. Samantala, batay sa report ng Taiwanese media, nasa stable condition na ang babaeng driver ng humaharurot na kotse na nakabangga sa van. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad sa Taiwan ang dahilan ng karambola. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.